Nagbabalak ka ba, kaibigan, na humabol o lalaban kakandidato sa darating na halalan sa December 1? Pwes, para sa iyo ang video ito dahil tuloy na ang halalan. Pero wag mo munang kalilimutan na mag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga napadaan lamang sa aking channel, mag-usapang politika, mag-subscribe lamang po dito dahil marami po akong iko-content tungkol po sa politika, lalong-lalo na po sa barangay. Okay, approve. Isang magandang araw po. Usapang politika muna tayo. Wala mo ng barya-barya, wala mo ng mga silver-silver. Kayo po ba ay nagbabalak na tatakbo sa darating na halalan? O kayo po ba ay natalo noong nagdaang halalan at ngayon ay gusto nyong lumabang muli? Pues, ang masasabi ko lamang po sa inyo, tuloy na po ang barangay election. Panoorin mo po hanggang dulo kung bakit. Okay, yes po, tuloy po ang halalan para sa akin. Ano po? Narito po ang mga dahilan bakit tuloy ito. Samantalang sa June ay magkakaroon po ng bicameral o pagpupulong po ng Senado at ng Kongreso upang ito ay ipasa o isabatas. Yes po, tiyak po 101% po na matutuluyan o maipapasa. Pero, maipasa nga yan, maipapatupad po ba? Meron pong dahilan para hindi po yan maipatupad. Unang-una, ang December 1 po ay itinakda po ng kataas-taasang hukuman o ng Korte Suprema. Yan po yung Supreme Court ruling na kung saan nung nagdaan po na pinost po ng isang halalan ay nagpetisyon po si Atty. Macalintal at yan po ay kinatigan ng korte bagamat huli na at idineklara po niya na unconstitutional po yung pagkakapostpone ng naturang halalan. Kaya siya po ay nagtakda. Ito nga po, December 1, 2025, kailangang idaos po ang halalan. Dahil labag sa Constitution ayon po sa Korte Suprema at kay Atty. Macalintal ang pagpo-postpone at o pag-extend, pagpapahaba po ng termino ng mga halal na kapitan. Bagamat po ang batas na isinusulong ay itinago sa isang pamagat o title na term setting o fixed term. Samantalang ayon nga po kay Atty. Macalintal, maganda yung title. Kaya lang yung napapaloob po dito ay tuwirang pagpapaliban at pagpapahaba ng termino ng mga nakaupo. So sabi nga po budol-budol yan. Kaya yung mga nakaupo, ang maipapayo ko po sa inyo, magtrabaho kayo dahil tiyak na matutuloy po ang halalan sa December 1. Huwag ninyong aasahan yan. Pinaasa lamang po kayo ng mga yan. So yan nga po, ayon po sa umiiral na batas sa kasalukuyan, ang halalan po ay gaganapin sa December 1, 2025. Katunayan, meron na pong calendar of activities ang COMELEC tungkol dyan. Kaya ang maipapayo ko po doon po sa mga gustong humabol, umpisahan na po ninyo ang pagpapakilala dahil tiyak po na matutuloy po ang halalan. Isang bagay lamang po ang pwedeng mapagpigil dyan kung sakali po na maisabatas yan at magwawalang bahala ang komisyon o ang ibig ko po sabihin kung magbibingi-bingihan po ang Korte Suprema at hahayaan po na ang kanyang ginawang batas ay mapalitan o malabag, nasa kanila po yan. Pero mga matataas po ang pinag-aralan po ng mga yan. Sila ang gumawa ng batas, sila ang nagtakda. Tiyak po, sa ganang akin, hindi po nila pahihintulutan yan. At kung sakali po na yan po ay maisabatas nga, mahihirapan pa rin po silang ipatupad dyan dahil nandyan po nakaabang lamang si Atty.
makalintal upang muli po nalabanan iyan. Kaya po sa mga gustong humabol na lalong-lalo na yung mga baguhan, siguro din mo lamang kaibigan na nakasubscribe ka sa channel na ito dahil marami pa akong topic na alam kong magugustuhan mo. Dahil dito sa channel na ito na tatalakay muna pansamantala sa politika, yes, tatalakayin ko yung mga estratehiya, paano yung gagawin ng isang kandidato para manalo. Yes, ako po sa hindi nyo naitatanong ay halos po tuwing halalan, lalo na po sa barangay, ako po yung kinukuha nilang campaign manager. Bagamat minsan may natatalo, panalo, pero lamang po ang mas panalo po yung nahahawakan natin. Kaya matutulungan ko po kayo, lalong-lalo na yung mga baguhan, bibigyan ko kayo ng tip ano ang gagawin po ninyo. Mag-subscribe lamang po sa channel na ito, Coiners Ring.